Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pangingatan ninyo na huwag maging pangilang tao lamang ang pagawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglimos ka, huwag mo lang ipagpakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaibabaw doon sa sinagoga, sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinagdagan nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglimos ka, huwag mo lang ipagpala ito paling sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagamitan ka ng iyong mga nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng hihim. At upang nananalangin kayo, huwag kayong tumulan sa mga mapagpaibabaw. Maging silang panalangin na patayo sa mga sinagoga at sa mga panunod ng bayan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ulit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagatingan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng hihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaibabaw. Hindi sila nag-aayuno upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinagdag nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at paghinamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang inyong amang na hindi mo nakikita, ang siya naman nakakaalam nito. Siya na nakakita ng kabuting ginagawa mo ng hihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng aming Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kunes ng ako, pagsisimula ng 40 araw na paglalakbay bago sumagi ang pagkakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo o tinatawag natin Paschal Mystery. Mayroong 40 araw na paglalakbay. Kaya po ang Quaresma is a journey, paglalakbay in a sacred space na kung saan hindi ito yung ordinaryong buhay na nangyayari sa atin araw-araw. Mayroong 40 araw na hinahanda ang isang tao, ang isang Kristiyano o isang mananampalataya para sa loob ng 40 araw, sasamahan natin ang Diyos sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at tuwing pagkabuhay. Para sa isang malinaw na pananaw, mamamatay na ang Diyos at bago mamatay ang Diyos, ihahanda ka muna. Hindi mamamatay ang Diyos nang hindi ka nakahanda. Bago mamatay si Kristo, ihahanda muna ang bawat isa sa atin. At 40 araw yung pagkakandang gagawin sa atin para mas lubos natin maintindihan ano ang mangyayari kamatayan ni Kristo na ang dahilan ay tayo. Kaya kung malinaw para sa atin, bakit kaya Quaresma? Bakit kaya may Lenten season? Ang Lenten season ang pinaka-espesyal na bahagi ng paghahanda na mas nararamdaman ng tao compared to Advent season before Christmas. Sa Pasko, lagi natin pinapansin, bago mag-Christmas season, Pasko agad. Wala tayong Advent season. Lagi nararamdaman natin agad na nagpapasko na ang tao. Nagse-celebrate agad ang tao. May Christmas party na. Pero pag Lenten season, going to Easter season, ramdam na ramdam mo kung iyong paghahanda. Hindi ka kaagad sumasabi dun sa kamatayan hanggang hindi mo na ihahanda ang iyong buhay bago sumapit yung kamatayan ni Kristo. Kaya anong inuutos sa atin ng Panginoon? Ngayon ihahanda natin yung ating mga sarili. Yan yung sinasabi sa mabuting balita, yung ating Lenten discipline. Prayer, fasting, and almsgiving. Ang panalangin, ang pag-aayuno, at ang pagkakawang gawa o paglilimos. Pagtulong sa kapwa. Itong tatlong ito ay mahalagang ginagawa sa panahon ng Quaresma.
mas dinadagdagan natin yung pagdarasal. Hindi naman nakakahulugan, hindi tayo nagdadasal at ngayong Lenten season lang tayo, tinututukan ng Panginoon na magdasal. No. Pag Lenten season, more time for prayer. Mas maraming oras ng magdasal. At yun yung gusto sabihin ng Diyos. Mas marami ka dapat ibigay na panahon sa pananalangin. Bakit? Kasi yung taong pinakausap mo sa pagdarasal, mamamatay na. Ibig sabihin, hindi tunay yung kakausapin mo. Mawawala na yung kakausapin mo. At habang kakaunti na lang yung kanyang oras, bago sa mamatay, ito na yung oras na gusto mong bubugin sa pag-usap ng Diyos. Parang yung walang pinagkaiba doon sa isang tao nasa deathbed na. Yung tipong tao nasa hospital na, at alam mo na malapit na mamatay, at lahat ng gusto mong sabihin, sinasabi mo na, kulang na lang, hindi mo na yung mana, no? Habang nabubuhay. Ito yung sasabihin ko lahat sa Diyos. Wala ka na ibang oras, kung magsasabihin mo, makakunti na lang yung kanyang oras, kinakailangan ko lang sabihin lahat, at kinakailangan ko lang ibuhos ang aking buong oras sa Panginoon, kasi kakunti na lang yung oras niya. Para gano'n din sa karanasan natin, kung may katuloy na rin karanasan na ganyan, yung mahal mo sa buhay ay malapit kang mamatay, halos ayaw mo na umalis sa kanyang higaan. Kasi gusto mo yung lahat na matitirang oras, nandun ka na lang sa kanyang kamino. At maraming ganyan yung sinasabi ng Panginoon. Yung matitirang oras ng Diyos sa loob ng 40 araw na ito, para wala kang ibang iniisip mo, hindi dapat ang oras ko ay inuubos mo na lang sa Diyos. Kasi mamamatay na yung pinakamahalagang tao, pinakamahalagang Diyos sa buhay mo. At yun yung sinasabi ng Panginoon. More time for prayer kasi napakahalaga yung oras na ito na ilalagay sa Panginoon. At habang nakikipag-usap tayo sa Diyos, iniisip din natin yung kanyang pagpapakasakit, yung kanyang paghihirap. Kaya may pag-aayuno, kinakailangan maramdaman mo din yung hirap na pinagdaraanan ng Diyos. Hindi naman kung sinabing mag-ayuno ka, bawasan mo lagi yung kinakain mo araw-araw. Hindi mo sasabi na ayuno ka, kailangan mag-fasting ka araw-araw. Hindi. Hindi naman yung sinasabi na mag-fasting ako para mas magaan, mas yung siguro, yung sugar ko ay tumataas, mag-fasting na lang ako ngayon, baka bumaba yung sugar ko. Hindi ganyan ang fasting. Yung fasting ay yung pagsasakripisyo na ginagawa mo, yung pag-aayuno na ginagawa mo, ay para mas maramdaman mo yung hirap na pinagdaraanan ni Kristo. Tandaan po ninyo, sa loob ng 40 araw, ito yung panahon na kung saan nagdarasal ka ng Stations of the Cross. Wala po sa inyo nagdarasal ng Stations of the Cross with Pasko. Meron po bang magawa sa inyo ng December? O pag-January? Wala. Ginagawa na yung pagdarasal ng Stations of the Cross tuwing Lenten season, tuwing Holy Week. Bakit? Kasi doon lang talaga nakakapat yung pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo. Doon natin mas nakikita at napagninilayan kung paano binubuhat ni Kristo yung bigat ng krus niya. At sasabihin sa atin ng Panginoon, dapat maranasan mo rin kung gaano mabigat yung krus ng kasalanan. At habang ito'y nag-aayuno, yan yung panahon ng kumbaga, yung nakagawian mo at nakasalayan mong buhay, binabawasan mo. Diba? Hindi nyo sabihin sa iyo, fasting kayo. Sino dito yung mga hindi nakakakain at walang katabing soft drinks sa kakainan? No? Di ba yung mga ganun sa atin, no? Hindi mo kakain ng umagahan, lunch, o dinner, kinakailangan may katabing soft drinks. Pag walang soft drinks, hindi makukuya yung kain at ulam. Diba? Pag sinabi sa inyo ngayon, tanggalin mo yung soft drinks, kumain ka, kasabihin mo, ang hirap naman. Yun yung hirap na pinapasabi sa atin. Yun yung sinasabi sa atin ng Diyos. Yung nakasalayan mo na parang ang gaan-gaan ng buhay, bawasan mo muna ngayong 40 days. Maramdaman mo yung hirap. Maramdaman mo yung sinasabing hirap sa iyo. Yung nakagawian mo na sa araw-araw, pandalan mo muna. Kahit sa loob ng 4 araw na,
Sasabihin sa'yo, yan yung hirap na pinaparanas ko sa'yo. Hindi mo naman kinakailangan lumakad kasi wala dito bagyago na nakapaka. Hindi yun yung gusto mong pangyari sa'yo. Yung nakapawilan mo na, bawasan mo muna. Alisin mo muna yung nakasanayan mo. At mararamdaman mo, ang hirap pala pag wala ang mga yan. Sasabihin sa inyo ng Diyos, mahirap pala pag nawala ako sa buhay mo. Mahirap pala kapag walang Diyos sa buhay mo. Mahirap pala kapag yung taong laging humihinga ng tulong, wala sa buhay mo. Yung mga nakasanayan mo na pag nawala lahat yan, mararamdaman mo yung hirap. At yung gusto ipadala ng Diyos sa loob ng 40 araw. Bawasan mo muna, alisin mo muna yung nakasanayan para mas maramdaman mo yung hirap na pinagdaraanan ng Panginoon. At pangatlo, yung pagkatawang gawa, yung pagtulong sa kapwa. Dahil mayroon kang na-save energy, resources, time, mayroon kang na-save doon sa ibinawas mong nakasanayan mo na, may dahilan para makatulong ka sa iba. May dahilan para makalasakit ka sa iba. Hindi mo sabihin na, wala akong pera yung makakatulong sa aking kapwa. Wala akong time yung makakatulong sa aking kapwa. Wala akong lakas para bubungan palabot. Meron. Kasi yung nakasanayan mo ay binawasan mo muna kasi yung natipid mo doon, yung natira doon, yun yung time para igawa mo naman ng mabuti sa iba. Mga kapatid, hindi namin pinapaliit kasi sasabihin namin, may nagawa ka ng mabuti sa buhay mo. Sigurado meron naman. Pero this time, yung 40 days, mas damihan natin yung paggawa ng kabutihan sa kapwa. Yung paggawa ng tulong sa kapwa. This time, for 40 days, ipakita naman natin sa Diyos na kahit paano habang nagsisisi tayo sa kasalanan, pwede tayo gumawa ng mabuti sa kapwa. Hindi tayo nagsisisi for the sake na makatawagan tayo ng Panginoon. Yung pagsisisi natin ay may kalakit na pagbabagong buhay. Kaya yung pagtumutulong sa kapwa, pagpapakita yan na ikaw ay nagiging mabuti talaga. May puwang sa puso mo at alam mo kung paano gumawa ng mabuti sa kapwa. Kahit sa loob ng 40 days, isang araw ang gawa ka ng mabuti sabihin ng Diyos, alam niya kung paano maging mabuting tao. Kaya hindi ko pwede sasabihin natin sa ating sarili, puro kasalanan ng ating ginagawa sa buhay. Dahil sigurado mayroong buhay o may pagkakataon sa buhay natin, alam natin kung paano gumawa ng mabuti. Hindi lang natin nagagawa araw-araw, pero alam natin kung paano gumawa ng mabuti sa kapwa. At yun yung tinuturo ng Diyos sa atin. Kaya itong Lenten discipline, prayer, fasting, and almsgiving, panalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa o paglilimos na sinabi sa mabuting balita, iyan ang itinuturo ng Diyos sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. Kaya pagkatapos ng bumili, lalagyan ka ng abo sa loob. It is a sign, tandaan na po iyan. No? Hindi po araw-araw meron kang abo sa loob. No? Ngayon, paglalagay ka lang. Mamaya, pag naligo ka, wala na yan. Pero tinatakan ang iyong loob ng krus at abo. Pag pinalitan natin yung itsura niyan, napakaganda kung palaspas yan, yung palasante, green na green, maayos na maayos. At sasabihin sa atin ng Panginoon, ganyan kita nilikha, napakaganda. Para isang magandang palaspas ng pinililikha. Kaya lang sa loob ng isang taong ito, yung napakagandang palaspas na nilikha ko, no? At ikaw yun, unti-unti kang naluluma para palaspas na natutuyo. Nalilituyo pa dahil sa kasalanan. At yun yung itsura natin para tayo mapalaspas na unti-unti natutuyo dahil sa kasalanan. Nasisira ang ating pagkatao, naluluma, umapangit dahil sa kasalanan. At anong susunod na gagawin? Yung palaspas na natuyo, bago mo sumapit ang Ash Wednesday, sinusunog.
Ipapaalala sa atin, susunugin din tayo, mabubulok tayo, at ibabalik ulit tayo sa isang itsurang alabo, isang itsurang abo, na parang sasabihin sa atin, ganyan lang din ang ating pagkatao, sinimulan sa napakaganda na luma dahil sa ating kasalanan, at susunugin. At alam po ninyo, bakit sinusunog? Para po yan sa isang maganda, halimbawa, isang magandang obra, kailangan mong sunugin, kailangan mong lutuin para gumanda ng isang obra. Kaya po yung pagkain, para maging masarap yung pagkain, kailangan mong lutuin, kailangan dumaan sa apoy, para maramdaman mo yung ganda at yung sarap. Para sasabihin sa atin ng Panginoon, darating ang araw, susunugin tayo, hindi sa paraan na para lamang tayo ay mawala at maging mabuti, para maging mabuti at maging maganda ulit tayo. Dahil sinunod ang kasalanan, sinunod yung nagpapasira sa atin, para maging mabuti ulit tayo sa harap ng Diyos. At ganyan ang ating journey. Ganyan lang po yung journey natin sa buhay sa mundo ito. Nilikha, magubulok, malalantang, masisira dahil sa kasalanan, mamamatay, babalik sa pagiging ako. Yan ang journey ng buhay ng tao. Kaya yung bawat abo na ipinalagay sa ating loob, sasabihin lang ng Panginoon, ganyan ang hahantungan ng ating buhay. Every year, ipapaalala sa iyo ng Diyos. Every year, may Ash Wednesday. Ipapaalala sa iyo ng Diyos. O, buhay ka pa, ngayong 2024, papaalala ko ulit sa iyo. Magiging ganito lang ang journey ng buhay natin. Wala sa ating tatagal hanggang sasabihin mo, ay, isibilang ako ng Diyos, hindi ako mamamatay kahit kailan mo. Yan ang journey ng tao. Isisilang ng pinakamaganda, malalat at pagubulok at masusulo hanggang sa maging alabo. Para lang sabihin, mga kapatid, hindi tayo pwede magyabang, gumawa ng kasalanan. Hindi tayo pwede gumawa ng maraming kasalanan sa mundo ito kasi mamamatay din tayo. Yun lang. Yun lang ang pinakamalinaw sa lahat. I-enjoy mo man ang gumawa ng kasalanan sa mundo ito, sasabihin ng Diyos, mamamatay ka pa din. Hindi mo pa rin mag-enjoy ang lahat. Dahil hihinto at hihinto pa din ang buhay mo sa mundo ito. Kaya, 40 days, it is a journey, magdasal, mag-fasting, mag-thanksgiving. Gawin po ninyo yan sa loob ng 4 na buwan. Kayo na po ang makakakita at ang Diyos lamang ang makakaalam ng ginagawa ninyong journey. Okay? Malinaw po sinabi sa gospel, gawin po ninyo on your own kasi nakikita naman yan ng Diyos. Hindi nyo kailangan ipagpahinga yan sa iba. Kung anong ginagawa niyo sa loob ng 4 na buwan, nakikita yan ng Diyos. Hindi nyo kailangan pagyabang na gumagawa kayo ng mabuti sa inyong kapwa, nakikita yan ng Diyos. Hindi nyo kailangan pagyabang na nagpapasting kayo, nakikita yan ng Diyos. Hindi nyo kailangan pagyabang na nagdadasal kayo araw-araw, nakikita yan ng Diyos. Lahat ng gagawin nyo sa loob ng 40 araw, nakikita ng Diyos. Kung may pagbabago, nakikita ng Diyos. Sana araw-araw iisipin natin, tinatawag lamang tayo ng 40 araw nito para maging banal. Hindi ko para maging mabuti, para maging banal. Dahil sasabihin ng Diyos, napakadaling magpakabuti, pero napakahalaga na sa kabila ng kabutihan, ikaw ay naging banal na tao. Sa
Daddy Mom.